Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, Anong utos ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos na bigyan ng kasulatan ng paghiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya inilagda niya ang utos na ito. Subalit sa pasimula, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y maging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating ng bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. Ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingi ipatong niya sa mga itong kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan niyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang kamay sa kanila, at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nilikha ng Diyos ang tao na mayroong likas na pagnanasang makipag-ugnayan sa kapwa. At ang pinakamalalim na ugnayan ay ang pag-aasawa. Sa unang pagbasa narinig natin, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin, kasi nilikha ng Diyos ang babae at lalaki upang sila'y magsama habang buhay. Mga minamahal ko mga kapatid, sa katunayan, sa unang pagbasa sinasabi sa atin, ang babae ay kinuha mula sa tagiliran ni Adan. Kaya nga, ang mag-asawa ay hindi na magkaiba. Sabi ni Adan, "Siya'y aking laman ng aking laman, buto ng aking buto." At ang pagsasama ng babae at lalaki ay binasbasan ng Diyos at pinagtibay ang pagsasamang ito dito sa ating ebanghelyo nang sabi ni Jesus, ang pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Nakalulungkot na sa panahon natin ngayon, unang-una, hindi na masyadong binibigyan ng pansin at pagpapahalaga ng mga tao ang kasal. Kung sakali mat nagpapakasal, ito'y reason para magbonggahan. Kaya sa pagpapakasal, hindi iniintindi mabuti yung paghahanda ng mag-asawa para sa kanilang relasyon. Anong pinagkakaabalahan? Ang trahe de boda, ang handaan, kung sino ang mga imbitahin, kung ganong kagarbo ang maging kasal. Yan ang pinagkakaabalahan. At kung magkaminsan, ang nakalulungkot, lalo na kung mayaman, may prenuptial agreement. Bakit may prenuptial?
Para sa gayon, pinaghahandaan na kung sakalit maghiwalay, hindi makikibahagi yung asawa sa kayamanan. So, sa simula pa lang, meron nang nasa isip na, baka maghiwalay Mabuti na yung secured ang kayamanan. Yung iba naman, ayaw na magpakasal. Bakit? Maghihiwalay din lamang Yun ang masaklap sa lahat. Magsisimula pa lang ng relationship, ang iniisip na paghihiwalay. Mga kapatid, alam naman nating lahat, walang perfect life dito sa mundo. Hindi naman tayo magkakaroon ng 100% na guarantee na tama yung taong pinili para mapangasawa. Kasi lalo na sa panahon ngayon na magkatinginan lamang, diretso na sa kama, at pagkatapos, pag mabuti-buti, magpapakasal, wala nang time magkakilala. Alam nyo, pinagtatawanan natin yung kaugalian natin nung araw. Pag sinasabi niyo sa mga kabataan, tatawanan lang kayo. Bakit? Paano? Bago mo mapasagot yung babae, ilang panahon kang manliligaw. Nung mga sinagot ka na, hindi ka naman pwede magpakasal kagad. May engagement period pa. Pagkatapos ng engagement period, pag malapit ang ikasal, maninilbihan yung lalaki doon sa pamilya ng babae. Sa biglang pandinig, sabihin natin, naku, nung sinaunang panahon pa yan hindi na uso yan. Pero kaya lang mga kapatid, anong advantage niyan? Unang-una, mas matagal, mas nagkakakilala kayo. At meron kang pagkakataon para paglimilimiin kung ito na ba talaga ang taong gusto kong makasama habang buhay. Kasi nung araw, ang nasa isip, pag ako nag-asawa, till death do us part. Ngayon, hindi Ngayon ang iniisip lang ng tao, hanggat nagkakasundo, hanggat nagkakagustuhan, yan, mag-asawa. Pero sa katunayan na, tabi-tabi po pag kayo hindi kasal, hindi nyo pwedeng tawagin yung partner nyo na asawa. Kapag kayo magka-live-in lamang, hindi kayo mag-asawa. Ano itatawag doon? Huwag magagalit, Pero ang tawag dyan, kabet. Kasi hindi man kayo mag-asawa. Para kayo matawag na mag-asawa, dapat nagpakasal kayo. Mga minamahal ko mga kapatid, bakit ayaw magpakasal? Kasi baka hindi mag-work yung marriage, at least madaling makakawala. Yun ang pinakamatinding crisis ngayon ng relationship sa pag-aasawa. Maraming mga tao nag-iisip kagad, baka hindi mag-work, at least madaling makaalpas, madaling makakahanap ng iba. Asa na yung commitment? Sa panahon natin ngayon, ang commitment mahina. Bihirang tao ang nakakapag-commit na mabuti. Kalimitan yung commitment, napakabuhay sa panahon natin ngayon. Nung araw, yung mga nag-aasawa, minsan nga, ipinagkakasundo lang. Pero, alang-alang sa pamilya, alang-alang sa mga anak, magtitiis yan kahit hindi na maligaya. Magpapakasakit. Ngayon, hindi. Kasi ang primary purpose na nakikita ng mga tao ngayon sa pagpapakasal ay kaligayahan ko. Kaya pag hindi na ako maligaya, iiwanan na kita. Hindi na ako maligaya sa iyo. Nakakita na ako ng ibang magpapaligaya sa akin. Doon na ako. Paano ngayon? Yung bond of marriage, yung pangako nyo sa isa't isa, pangako lang naman yun paano yung mga anak nyo? Di isang linggo sa amin, isang linggo sa kanya. Can you imagine how we destroy children? Kapag ganun ang ginawa nyo, winawasak nyo ang buhay ng inyong anak. Sa madaling salita,
ang mahal nyo lang sarili nyo, pero hindi nyo sinalang-alang yung inyong mga anak. Mga minamahal ko mga kapatid, ano bang isa sa purpose of marriage? Para sa stability ng relationship. Bakit kailangan maging stable yung relationship? Dahil sa mga bata na magiging bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. Kung ang mag-asawa ay tunay na nagmamahalan, then they will learn how to make sacrifices for one another. At kung nagkaroon ng anak, especially for the children, can you imagine na lalaki kayo na para kayong bola, papasa-pasa. Isang linggo dito ka, isang linggo doon ka. Wala kang matawag na pamilya. Bakit? Yung nanay mo bumuo ng panibagong pamilya kasi may panibagong asawa siya. Kahit na sabihin mong mabait yung iyong padrasto o madrasta, pero iba pa rin ang magiging relationship nyo kasi hindi ka naman tunay na anak. Ganon din doon sa kung yung tatay nag-asawa ng iba. Kalimitan, hindi naman po lahat, pero kalimitan, mas matindi yung madrasta. Kasi ang mahal niya lang yung anak niyang tunay. No? Bihirang-bihira yung madrasta na talagang nagmamahal na parang tunay na anak sa anak ng kanyang asawa. So yung bata, feeling niya, left out. Kaninong pamilya ako? Malaking psychological effect niyon sa bata. Lalo na kapag nakikita niyang mas mahal yung mga anak doon sa kanilang partner. Kasalanan ba ng mga bata na ginawa niyo sila? Hindi naman gusto ng bata na sumilang sa mundo. Pero yan ang isang malaking problema ng ating lipunan ngayon. Maraming factors ang nakaka-affect. Una, hindi pinag-iisipan, hindi pinag-aaralang mabuti na ito'y lifetime commitment, so dapat pag-aralang mabuti. Ito na ba? Siya na ba? Kalawa, yung proper understanding na kahit matagal kayo nagligawan, kahit matagal kayo naging engage, hindi nyo pa rin ganap na makikilala ang isa't isa hanggat hindi kayo magkasama sa isang bubong. Ngayon, kung sasabihin mo, hindi ko naman alam na ganyan siya bahagi yan ng risk that we take kapag nag-aasawa. At yan ay pinapaunawa ng simbahan. Bahagi yan ng risk. Unang-una, walang perfectong tao. Kaya, you cannot expect na ito kasi yung pagkakilala ko sa kanya, hindi pala ganon. Ay, kailangang pagtiisan mo na yan. Papasok na dyan yung commitment. Hindi lang basta yung damdamin mo, kundi you committed yourself. Pangatawanan mo yan. Paano yung Father? Hindi na ako masaya. Happiness is not just simply a matter ng kasi gusto ko maging maligaya. No? Kailangan gumawa ka rin ng paraan para maging maligaya kayo. If both husband and wife will exert effort para ayusin yung relationship nila, para maging masaya sila, they will be happy. As I said, yun nung araw na naging maayos naman ang relasyon kahit na hindi sila nagmamahalan, pinagkasundo lang ng pamilya, pero bakit nakaraos ng maayos? Because they tried their best. Of course, may konting paghihirap kasi lalo na kung iba-iba yung pag-uugali. Pero bahagi yan ng buhay. Sa pag-aasawa, lagi kang nakikipagsugan. Kung ayaw mo ng ganyang uri ng buhay, huwag kang mag-asawa. Pero huwag ka rin kakabit. Kasi ang malungkot ngayon, ang tingin natin sa sex is for pleasure only. Kaya nagse-sex para sumaya, para masarapan. But that's not the purpose of sex. The purpose of sex is for the mutual self-giving of husband and wife. It's a mutual gift-giving of oneself. Una yon.
Ikalawa, procreation. Yung sex, nilagyan ng pleasure kasi mabigat ang responsibility pag ikaw nagkaroon ng anak. Para wag matakot ang tao sa responsibilidad, minarapat ng Diyos na lagyan ng ingredients ng kasarapan, yung sex, lagyan ng pleasure. Pero ang pagsisex, hindi ang main purpose is to have pleasure. Kaya nga, mabigat na kasalanan kapag ginagamit ang partner for pleasure, for self pleasure, kasi it's not the purpose. Sa panahon natin ngayon, ang sex parang laruan na lang. Kaya yung nadidinig natin? Humanap ka ba ng parausan? Just for pleasure. When God's purpose for that is mutual self-giving and procreation. Kaya nilagyan ng Diyos ng sakramento ng kasal to make the relationship stable. Hindi yung papalit-palit. Ang problema rin natin ngayon, lalo na yung mga public figure natin who are supposed to be role models, anong kanilang model na ipinapakita sa atin? Papalit-palit ng asawa. Mga artista, di ba? Hindi mo na maintindihan. Sino ba talagang kanyang partner, asawa? Marami sa kanila, hindi naman nagpapakasal na eh. Nagkatinginan, sige, live-in tayo. Sumawa, hanap ng iba. Mga minamahal ko, mga kapatid, nasira na yung idea natin ng sacredness of marriage. Tapos, kaakibat pa niyan, yung economic reason. Sa panahon natin ngayon, sa kagustuhan ng mga tao na magkaroon ng maalwan at maluhong buhay, mag-a-abroad, magkakahiwalay ang mag-asawa. Kaya, ano maging katwiran, bakit nangaliwa? Kasi nalungkot ako eh. Ayun. Nag-abroad, nalungkot, nakatagpo ng isang nalulungkot, nagkalungkutan, nagkasama sila. Tanong, paano ngayon yung pamilya na naiwan din sa Pilipinas? Di ba kaya nag-abroad para sa kinabukasan ng pamilya? Anong pamilya ngayon meron? Doon sa abroad, may pamilya. Kaya hindi makauwi-iwi ng permanente kasi hindi rin maiwan yung pamilya doon. At kung mapapanood yung mga pelikulang ginagawa tungkol sa mga OFWs, yung magkabet, naghihiraman ng pera. Yung sweldo mo, pahiram muna kasi magpapadala ako sa pamilya ko. Pagkatapos yung isa naman, yung sweldo mo, pahiram kasi magpapadala ako sa pamilya ko. Ang problema, panghabang buhay na ba yung ganon? Nawasak ang pamilya. Mga minamahal ko, mga kapatid, mahalaga kasi yung idea ng sacrifice. Mahalaga yung idea ng commitment. Nangako ako, sumumpa ako sa harap ng Diyos at ng tao. Ang bawat ikinakasal, hindi lamang nangangako sa asawa nila, sa kanilang mapapangasawa, nangangako rin sila sa Diyos. God is the third party in every marriage. At nung araw, ang pangunawa natin, yung kasal lang sa simbahan ang binding forever. Nung isa sa mga conferences namin, ipinaliwanag ng isang pari na kahit kasal sa West, it should be binding forever. Kasi ang Diyos mismo ang nagtatag na yung relationship ng mag-asawa. Yung iba kaya sa West na lang, para madaling paanal. Kasi alam nyo man sa atin dito sa Pilipinas, basta gobyernong involved, basta may pera ka, madali yan. Sa simbahan, mahirap. Kasi ang tagal ng process. Kaya ang sabi ng iba, wag na lang tayo magpakasal para madali. Pag ayaw na natin, goodbye, hanap na ng iba. Kaya ngayon, kung mapansin nyo,
lalo na yung mga celebrities natin, may hindi mo na maintindihan kung sino ang asawa. Kasi dati yun ang asawa niya eh. Eh bakit iba na naman? Ah, hindi na yun. Meron pang iba. Wow. Mga minamahal ko mga kapatid. It is God's will that a man and a woman should commit themselves for one another for the perpetuation of the human race. Yan din ang isa sa dahilan mga kapatid kung bakit hindi matatanggap ng simbahan yung same-sex marriage. Bakit? Eh, ang isa sa purpose of marriage is procreation. Paano magpo-procreate yun? Eh di mag-aampon na lang kami. Hindi kayo nag-procreate. Kasi iba yung gumawa ng bata. No? And besides, natural law tells us marriage is supposed to be between a man and a woman. I'm sorry to tell this. No? It's not because we have discrimination. Kaya lang, ito yung batas ng Diyos. Babae para sa lalaki. Ngayon, minsan makakakita kayo sa Facebook, yung may pare na nagkakasal ng babae, lalaki. Hindi pareng Katoliko yun. Pari-parian lang yun. Kasi walang paring Katoliko ang magkakasal ng parehong kasarian. Because it goes directly against the commandment of God. Ngayon, sabi natin, paano yun, Father? Problematic ang marriage namin. Then, do everything para maiayos nyo yung inyong relationship. Kasi, kung parehong magsisikap, hindi malalampasan ang anumang pagsubok. Kaya lang, pag merong isa na hindi marunong mag-commit ng kanyang sarili, at ang talagang laging iniisip, paano ba ako makakawala dito? Ayun. Ngayon kung sabihin natin, Father, kasi nagkamali akong pagpili, kasalanan mo yan. Ba't ka nang magdali? Di sana naghintay-hintay ka muna, kinilala mo munang mabuti. At as I said, kahit na kinilala nyo ng mabuti, it is still a risk. Kaya nga mga kapatid, merong preparation for marriage. Sa ibang bansa, 1 taon o minsan 2 taon pa yung preparation for marriage. Dito sa atin sa Pilipinas, ilang linggong seminar lang, masama pa ang loob ng magpapakasal. Dami-dami naman kasing requirements eh. Kaya kahit peking kasal, magpapakasal doon sa mga tabi-tabing daan. Yung mga peking pare na nakakasal dyan sa may kalsada. Bakit? Walang requirement eh. Kaya lang, is it a marriage? No. Mga kapatid, kami, ibang buhay ang pinili namin. We chose the life of celibacy for the sake of the Lord. Priesthood, o kaya yung mga babae, mga madre. Ganong katagal ang formation namin? 10 years, sometimes 12 years. At in those years, pinapaunawa sa amin, if you choose this life, you will have to make sacrifices. Ano isa sa sacrifice? You have to forgo relationship with a woman. You have to forgo having your own family. Bakit? Kasi you have consecrated yourself to the Lord. Kaya nga minsan, mga kapatid, ewan ko, sana magdadating sa aking buhay yan. Parang mahirap kong unawain yung sasabihin ng pare, after 30, 40 years, I realized hindi pala ako para dito. Ganong katagal yung formation namin. Tapos yung iba, gusto, dapat pag-asawahin na ang pare para sa gayon ay marami ang magpare. O marami magpapare kasi gagamitin yan panghanap buhay. Di ba? Kasi saan siya kukuha na ipapakain sa kanyang ano? Ang pagpapare is not a part-time job. It's a full-time job. Oh, pinaunawa yan sa amin. Pinaunawa yan sa amin na hindi ka na makakapag-asawa pag pinili mo ito. Hindi naman kami niloko ng simbahan. From the very beginning, yan na. Kaya, when we said yes, sa harapan ng obispo, we know very well
After more than 10 years of formation, alam namin yung buhay na pinapasok namin. Kaya wala kaming dahilan, except for disloyalty to the Lord, wala kaming pwedeng maging dahilan na sabi natin, hindi ko kasi na-realize na ganun pala yung buhay na yon. Sa inyo, ayan, dahil nga sa nagmamadali, gusto makasal kaagad, ayaw na maraming mga seminar. Kaya, hindi na ihandang mabuti ang sarili. Kasi dapat ihanda ang sarili psychologically, emotionally, intellectually, para alam mo kung ano yung pinapasok mong buhay. Eh yung iba, nag-chat lang. Aba, magpapakasal na. One meeting pa lang, inaayos na ang kasal. How could that be? This is a lifetime commitment. Mga minamahal ko mga kapatid, huwag sana po nating paglaruan ang sakramento ng kasal. It's a sacred relationship that God has established para tayo maging maligaya. Pero sana, huwag nating paglalaruan. At huwag nating, kung kayo rin lamang ay mag-aasawa, huwag nyo kagad iisipin yung baka magkahiwalay. That should never come into your mind. Kasi dapat ang nasa isip na nag-aasawa, lifetime to, for better, for worse. Yun yung pa isa. Palibasa, hindi iniintindi yung seremonyas at ang iniintindi yung kodakan ng kodakan. Selfie ng selfie. Nangangako ka. For better, for worse. Eh bakit pag worse na, gusto na maghiwalay? Gusto better lang. For richer. Pag poorer na, ayaw na. Ayoko na. Ba mga kapatid? Dito nagpapakita lang na a lot of people nowadays are irresponsible, hindi dependable. Ang pinaalaala lang yung sarili kong damdamin, yung sarili kong kasiyahan. Kapag ikaw ay makasarili, hindi ka dapat mag-asawa because you will make the life of your partner a hell kapag sarili mo ang inisip mo. Kasi sa pag-aasawa, you die to yourself, you live for the one that you love. Mutual yan. Hindi po pwedeng para lagi sa sarili. Ang problema ho mga kapatid, maraming mga tao ngayon makasarili. Kaligayahan ko, kasiyahan ko, yun ang kaginhawahan ko. Tapos kaakibat pa niyan, yung problema sa relationship, communication. Nung araw, ang pamilya sama-samang kumakain, nagkakausap. Habang magtatagal, lalo nagiging malapit sa isa't isa. Eh ngayon, kahit nga walang anak kahit mag-asawa lang hindi pa rin ganun kalapit sa isa't isa. Bakit? Mas mahal pa nila yung cellphone nila. Minsan makita nyo mag-asawa, nagsa-cellphone, hindi nag-uusap. Pamilya, magkakasama, hindi nag-uusap. Ewan ko kung nakikita nyo sa Facebook, yung merong inaano doon na magse-serve ng pagkain yung nanay. Ano yung sinaserve niya? Cellphone, charger, at kung ano-ano. Nagulat yung mga paano? Nagse-serve na ng pagkain. Ang inaatupag pa ng mga anak at ng asawa, cellphone. O di pakasalan nyo, cellphone nyo. Mga minamahal ko mga kapatid. Yung communication, personal communication, unti-unti nawawala. Kaya ano nangyayari? We isolate ourselves from one another. Physically, magkakasama tayo. Pero hindi tayo magkakasama sa diwa. Kasi, kahit ka nga kami minsan dyan sa, sa kumbento may kumakain pa, yung iba nagsa-cellphone na. Wala nang usapan. Nung araw, pag naupo sa hapag, kwentuhan yan. Ngayon, hindi. Tahimik, akala mo nagre-retreat. Bakit? May kanya-kanyang kinakalikot. Kahit sa simbahan, ganun pa rin. Nung araw, ang mga tao, pag sumisimba, lalo kung may imahe ng santo na naandyan, panyo, ipinapahit, kasi para sa kabilang ngayon, puro nakaganon. Kaya nung fiesta, hindi ako naawa doon sa mga
nanakawan. Bakit? May walang ginawa kundi maganyan. O, dinudukutan na pala. Hindi nila nalaman kasi ganyan ang ganyan. Bakit? Naiba na rin pati sa pananampalataya. Kung nung araw ay nakaganyan, ngayon nakaganon. Mga minamahal ko mga kapatid. Kaya pati sa pamilya, apektado. Kasi hindi na nag-uusap-usap. You become strangers to one another. Though you live in one house. At sometimes you feel lonely. Yung mga bata natin, dati nung araw, naglalaro yan kasama kapwa bata. Ngayon, maliit pa meron ng cellphone din sarili. Mga minamahal ko mga kapatid. Yan ang mga bagay na nakakasira sa relationship ng mag-asawa, nakakasira sa relationship ng pamilya. But God has intended that we should build families at yung relationship ng mag-asawa will last forever. Sana mga minamahal ko mga kapatid, balikan natin ang salita ng Diyos at paglimian nating mabuti ang kahulugan ng pagsasama ng mag-asawa na binasbasan ng Diyos sa sakramento ng kasal. Tumayo po lahat. Sumasampalataya Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.